Sirs, both Chair Tenko at Deputy Governor Tangonan, ayaw ko ring maiwan lang sa false hopes. Parang may putol sa connect na dapat mangyari eh. From the end of uh, uh, PAGCOR, Chair Tenko, pwede nyo na bang utusan yung mga online gambling platforms na bawal silang magbukas at mag-maintain ng account sa mga e-wallets? And from the end of Bangko Sentral, Deputy Governor Tangonan, pwede na bang utusan yung mga e-wallet na bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account doon naman po sa mga online gambling platform? Para yung gap, yung disconnect, kaya nagkakaroon lang ng false hope, makonect po natin at masimulan nyo ng magkaroon ng concrete hope, solution dun sa hinahanap ng aming komite. Senator Ontiveros, yung pong sa PAGCOR ay i-verify ko dahil ang alam ko po, maski ang BSP, ang ruling is any licensed operator, whether land-based or online, ay pwedeng makipagtransaksyon sa anumang uri ng pagbabayad na ginagamit ng BSP. So pati po I yung cannot. solusyon galing sa PAGCOR, ang sagot nasa Bangko Sentral Opo din. eh. Okay po. So, Alin pong Deputy amin Governor yun? Tangonan, So amin pong kailangan ayoko pong sumagot sa inyo rin sige po. to Kung give baka po. makasagot kayo, Deputy Governor Tangonan, sa aming komite, pwede nyo na bang utusan pareho yung mga e-wallet at yung mga uh, online gambling platforms, bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account sa isa't isa on pain of whatever penalty na pwede nyo nang ipato sa kanila ngayon pa lang, bago pa umabot dun sa deadline na sinasabi ni Chair na Sunday morning. We will coordinate with the PAGCOR po, and at the same time, yun pong talagang pag illegal po yung online gaming operators, yun we can take immediate action kasi po illegal yun eh. Pero yung mga licensed po, yun po yung kailangan namin aralin. Although in our final policy that we're crafting, nandun naman po yung mga restrictions Yes, sir. limiting the use Oh, of. I understand, Deputy Governor. Kaya alam mukhang pati yung restrictions hindi sumasapat. So baka po aside from coordinating with BSP, pwede nyo pong i-update ang komite through our chair. Ano po yung concrete steps, solution na po na pwede nyong simulang gawin before until Sunday morning. Kasi kahit po yung, sige po, simulan nyo na sa mga illegal, pero kahit yung mga legal, they account for 40%. And hindi po maliit na percentage po yon. Salamat, Mr. Chair. Your Honor, if I may recall, I took a look at the case of Isabong. As soon as the Office of the President banned the Isabong, we immediately took down all links and even closed the payment system for transmitting bets or payments to the Isabong on the strength of that policy, Your Honor. Well, Deputy Governor, bago pa, wag naman sana kailangan pa intayin umaksyon yung Office of the President, although it may come out sa committee report na pangungunahan ng chair namin, ang komite. But yun na nga po, baka at the level of Bangko Sentral, pwede na pong simulang gawa ng bahagi ng konkretong solusyon. Thank you, We'll Mr. Chair. consult with our legal office.